Hi, Carla. Uy, pareho Hello tayo po. naka-brown. Hello po, Talagang Ma'am Tony. nagkatugma pa yung utak natin. Hello. Ang ganda niyo. Welcome. Thank you Halika. po. This is the first time na isi-share ko siya. Isi-share namin siya ng husband ko. Sabi niya, hindi siguro kagustuhan na to ni Lord na i-share na natin kung ano nangyari sa atin. Para yung unfiltered na buhay mo, totoo na. Wala ka nang tinatago. Na-diagnose po siya ng depression. At the back of my mind, bakit kaya nangyayari sa amin ito? Bakit kaya ganito? Mabait naman ako. Wala naman ako natatapakang tao. Kailangan kong umiti, kailangan kong maging masaya. Pero deep inside, ayoko na parang, bakit sa akin pa parang nag-i-start pa lang yung family namin, nag-i-establish pa lang kami, pero bakit ngayon pa siya nangyayari? So, Unfiltered Life of Carla. Yes po. Yun ang pangalan ng content mo. Apa. Unfiltered Life dahil Gusto ko pong ipakita yung tunay na buhay ng isang teacher, ng isang babae, ng isang nanay, na walang filtered, walang pinipili. Lahat po ay Sinishare. Yes, sinishare. Kasi nung binasa ko yung storya mo, na-realize ko na yung pagiging teacher, kaya mo yan pinursu, hindi dahil sa pangarap mo siya eh. Parang yan ang mag-heal ng inner childhood mo. Yes po. Kasi nung bata ka, ang napansin mo sa mga teachers ay, Lagi po silang may cake. yes, Every birthday, Valentine's, Christmas, lagi po silang may cake. Eh ako po kasi, nung elementary days, pag every birthday po, ay hindi ko naman na-experience ang may cake. May cake lang po ako sa picture nung first birthday, hindi ko na po yun maalala. Kaya sabi ko, magti-teacher ako para meron akong cake. tsaka yung mga gift. Opo. Kasi pag Pasko, di ba, lahat ng estudyante magbibigay ng gift. Magbibigay po. Hindi ko naman po alam, ma'am, na ang cake, may kasama pala siyang stress. Anong stress? Stress sa trabaho, ma'am, sa mga paperworks, pero fulfilling pa rin naman po. Yes, kasi yung paggawa mo ng content online ay para sa asawa mo. Opo. Yes, ma'am. ano nangyari sa asawa mo? Ang asawa ko po talaga ang naging daan, kumbaga, bakit ako nasa content creating ngayon, bakit ako naging vlogger, ma'am. This is the first time na isi-share ko siya, isi-share namin siya ng husband ko. Ang pinaka-reason po talaga is, bakit ako nag-vlog is because of my husband. Gusto ko mapanood niya ako. Nung time po na yon, around June last year, 2023, na-diagnose po siya ng depression. Hindi namin siya nakakausap. Parang nag-stay away siya sa amin. Basta yan, ang dami pumapasok sa isip niya na hindi namin malaman kung bakit niya na naiisip yun, nararamdaman niya. Ayaw niya akong kausapin. Ang gusto niya, maghanap na ako ng iba. Wala daw akong mapapala sa kanya. Hindi po niya alam kung ano yung mararamdaman niya. Ganun pala yung depression, ma'am. Wala siyang reason. Bigla na lang siyang... Tapos, sobrang hirap niya sa part ko kasi hindi ko siya maiwan kasi kasama ko siyang humarap kay Lord nung kinasal kami. Hindi ko siya mabitawan, ma'am. Pero at the back of my mind, bakit kaya nangyayari sa amin ito? Bakit kaya ganito? Mabait naman ako. Wala naman ako natatapakang tao. Pero bakit sa amin pa? Bakit sa kanya pa? Mapapatanong ka Opo, talaga. ma'am. Ang hirap palang ganun, ma'am, na yung kasama mo depressed. Kasi ikaw na nakakakita, nade-depress ka din eh. Kasi hindi... Nakakahawa. Opo, Yung energy kasi, Opo, bumibigat opo, sa ma'am. bahay. Tapos ma'am, hindi ko siya matulungan. Hindi ko alam kung anong itutulong ko sa kanya kasi siya mismo nag-i-stay away siya sa amin. Kaya yun po yung naging reason. Sabi ko, para mapanood naman niya ako, magba-vlog ako. If you think about it, dumadaan ka rin sa postpartum kasi wala pang 1 year Yes old po. yung baby mo. Actually, ma'am, nung iniwan niya kami Ikaw noon... ang dapat madidepress. Ikaw ang dapat madidepress kasi postpartum ka din eh. Actually, ma'am, totoo po yan. Tapos, ma'am, kaka-loan ko lang noon para magnegosyo kami. Kasi po, hindi na sapat yung naging income. Tapos, nung time na yun, ma'am, ayaw na niya. Kaya ang nararamdaman ko nun, ma'am, binibitawan niya ako sa ere. Hindi ko naman po siya masisi kasi nga nade-depress po siya, na-depress siya. Ang hirap talaga, ma'am. Kaya sabi ko, ang mental health, hindi talaga siya joke. Nangyayari po talaga siya. Ang ayos-ayos niyang tingnan, ang normal-normal niyang tingnan. Pero bigla na parang hangin, ma'am, na bigla na lang darating. Yeah, mag-ano siya, yung magwi-withdraw siya sa'yo. Opo, O ma'am. tsaka sa buong pamilya, tsaka Opo. sa mundo na parang gusto na lang niyang mapag-isa. Opo. Kailan lumabas yung sign na yon? Early June, ma'am, nag-i-start na po yun. Mag-o-open na Ano kami yung ng una mong tindahan. napansin? Lagi lang siya nagtatanong sa akin na, kumikita pa ba yung tindahan? Worth it pa ba ako? Or meron ba akong naitutulong sa'yo? Lagi ma'am, paulit-ulit yung ganun yung tanong niya. Yun pala ma'am, nag-i-start na pala siyang mag-isip. Nag-iisip siya ng nag-iisip na parang hindi nagiging sapat yung ginagawa niya. Ang dami niyang thinking na
pumapasok sa kanya, lalo na po, teacher ako. Parang ang isip niya, teacher ka, hindi kita ka-level. Bumaba ang tingin Opo. niya sa sarili niya. Opo, ma'am. Pag sinasabi ng asawa mo na iwan mo na ako, maghanap ka na ng iba, anong sinasabi mo? Wala, ma'am, nag-i-stay lang po ako doon. Kahit po hindi niya ako kinakausap, nag-i-stay po ako. Alam mo, ikaw ang nagpatunay dun sa wedding vow. For better or for worse. Nagstay ka. Ikaw pa ang rin, ma'am. nagpatunay ng talagang pagiging asawa. Thank you po. Na kahit tinataboy ka na ng asawa mo, ayaw na ng asawa mo sa'yo, pinakita mo, hindi, mamahalin kita sa stage na to ng buhay mo. Oo, ma'am. Yun ang unconditional love. Ang sabi po nung mga kasama ko, hindi namin alam na may ganyan ka nang dinaramdam. Kasi ang saya-saya ko po. Sabi nga nila, ma'am, di ba? Yung mga masasayang tao, sila talaga yung may pinagdadaanan. Kailangan kong umiti, kailangan kong maging masaya, pero deep inside, ayoko na parang, ano ba to, Lord? Bakit sa akin pa parang nag-i-start pa lang yung family namin, nag-i-establish pa lang kami, pero bakit ngayon pa siya nangyayari? Alam mo, dito mo talaga maiisip, grabe, ang galing ng mga babae. Yung mga silent battles na nilalabanan nila everyday, pag lumabas sila ng bahay, hindi mo yan makikita sa mukha nila. Opo. Kung paano nila itago, kung paano sila humarap sa mundo, di Yes ba? po. Ang galing talaga ng mga babae. So, hindi mo hinayaang maghiwalay kayo. Opo. Paano ang naging setup ngayon nun? Nung dumadaan siya sa depression, tapos naisip mo magbukas ka ng sarili mong vlog. Bali, nasa kanila po siya, umuwi siya sa kanila. Tapos from time to time, pinupuntahan ko po siya, pero hindi talaga niya kami kinakausap. Nag-vlog na po ako. Para sabi ko, kahit na mag-swipe lang siya sa Facebook, baka makita niya ako. Pagdating po ng November, bumalik siya. Paano siya bumalik? May napanood po siyang video ng anak ko. Sa Anong Facebook. video? Parang naglalaro po yung baby ko doon. Parang doon siya na ma'am, na, uy, may iniwan ako. Meron akong naghihintay sa akin. Oo, parang siguro na-realize niya, may mga bagay na dapat ipagpasalamat na meron ako, Opo. na tinitake for granted ko. Opo. 'Di ba? Meron siyang bagong baby, meron siyang asawang mahal Yes, na ma'am. mahal siya. Actually, ma'am, nung pong months na yun na magkahiwalay kami, dinadala ko siya sa psychiatrist. Kaya lang po, may trauma. Parang meron siyang manifestation na takot siya sa maraming tao. May dadaan na nililibing, magtatago siya sa kwarto kasi baka daw tinitignan siya. May ganun po palang phobia na mangyayari sa kanila. Takot sila sa open area. Hanggang sa na-practice na niya, ma'am. Hanggang ito po. Ayan na siya. Ay, kasama pala natin si Mister! Hindi mo naman nasasabi. Ayan po siya, ma'am. Oy, parang hindi na siya depressed, happy Hindi, na siya. ma'am. Umingiti Opo. na siya ngayon. Grabe pala ang pinagdaanan mo. Grabe naman. Kaya ma'am, nung may interview po ako dito, pinagpaalam ko sa kanya kasi minsan po hindi pa siya ready eh. Ayaw pa niyang i-out. Kahit po yung mga tao sa amin, hindi naman nila alam. Talagang tinago namin kung anong nangyari sa kanya. Pero nung nasa SM kami, bibili ako ng damit, ma'am. Sabi ko, sabihin mo na kung ayaw mo para magbaback out ako, baka maintindihan naman nila. Ayaw mo munang i-share yung nangyari sa atin. Sabi niya, hindi siguro kagustuhan na to ni Lord na i-share na natin kung ano yung nangyari sa atin. Para yung unfiltered na buhay mo, totoo na. Wala ka nang tinatago. Alam mo, sinabi yun, may si Selena Gomez ata nagsabi noon na 95% ng nakikita nyo sa social media ay hindi ganon katotoo. Totoo. Opo. Yung nakikita nyo na ang saya-saya, ganyan-ganyan. Pag tinanong niyo yung taong yun or ni-research niyo yung buhay ng taong yun, grabe yung pinagdadaanan Opo. niya at the moment or grabe yung nalampasan niya at the moment. So, hindi lahat ng nakikita natin at napapanood natin, yun na yun. Opo. Actually, ma'am, magpo 4 years pa lang kami, pero ayun na yung nangyari sa amin. Nagbibrigada eskwela kami nun, ma'am. Coordinator ako, kailangan ko makapag-usap sa ibang tao, kailangan ko kausapin yung mga teachers, naglilinis kami ng school. Pero sa likod nung mga ngiti ko, umiiyak ako sa bahay. Kasi nakikita ko siya, ganun siya. Tapos nakikita ko yung anak ko, paano na kami, paano kung hindi siya makasurvive sa ganun. So, ang reason kung bakit shinare mo itong story mo at yung pinagdaanan yung mag-asawa, ano ang gusto mong makuha ng mga tao dito sa story mo? Mental health is not a joke. Totoo talaga siya. And kung may kilala kayo na ganito yung pinagdadaanan, kung kailangan na siyang solusyonan, kailangan na siyang i-psychiatrist, dalhin na po para maagapan agad. Kasi nangyayari talaga siya. Wala siyang pinipili. At saka sa mga mag-asawa, ma'am, yung dahil parehas kayong humarap kay Lord, hanggang matapos ang buhay ninyo magkasama kayo. Huwag mo siyang iiwan. Yan ang talagang vow. Talagang pinanindigan yung commitment, hindi lang sa asawa, pati kay God. Opo. Na for better or for worse, in sickness and in health, Yes, ma'am. sasamahan mo yung asawa mo. Kasi may mga time na dumarating din sa akin na ayoko na, bakit ako mag-i-stay sa ganito?
Parang I deserve better. O parang minsan man pumapasok sa akin yun eh. Parang kung ayaw niya, edi wag na lang. Ayoko na ng ganito. Ayoko na mararanasan yung ganito. Lalaki yung anak ko na ganito. Kaya lang ma'am, kakatap nila sa akin, lalo na po yung nanay ko. Ang nanay ko po ang tumayong padre de pamilya sa pamilya ko. Yung mga iniwan po na trabaho ng asawa ko, siya pa ang sumalo. Mahal na mahal siya ng mama ko, ma'am eh. Wow. Opo, ang nanay ko. Matapang talaga ang nanay Opo, mo. ma'am. Malakas po talaga siya. Doon mo naman na ang katapangan mo. Kasi siguro, ma'am, dahil kinalakihan ko siya na gano'n, nasanay ako na dapat gano'n. Laban lang. Pero alam mo, parang yung nangyari sa nanay mo, nangyari sa'yo. Oh, sabi Yung nga nila, nabasa ma'am, ko. opo. Sabi nga nila, ma'am, yung daw ginawa ng tatay mo, nagre-resulta siya sa anak na babae. Ay, grabe talaga. Di ba, ma'am? Ganun ang sinasabi po nila. So, minsan naiisip ko, ako na ba yun? Ako na ba yung anak na... Yung anak ang magbabayad ng utang ng tatay. Opo. Oo, kasi may nangyari sa childhood niya, di ba? Yung nangyari sa nanay at tatay mo. Opo. Ano? Ang tatay ko kasi, ma'am, babaero talaga siya. Pinagsama po, babaero at sabungero. Nagbabae siya ng unang beses, pinatawad siya ni mama ko, nang babae na naman siya, ma'am. Kaya lang ang masakit doon sa pangalawa, ma'am, nung pinalayas siya ni nanay ko, lumayas talaga siya. Pero kung, sabi ko nga, kung nagstay ka nun, tatanggapin ka niya ulit. Ano po ako nun, ma'am? 3rd year high school. December 2 po nangyari yan. Grabe, no? Ilang taon na siya pero naalala niya, December 2, 3rd year high school. 3rd year high school. Umalis yung tatay Opo. niya. Nag-away sila nun, ma'am. Malaking gulo yung nangyari sa bahay po nun. Balita ko, daddy's girl ka. Opo. Sa aming lahat na magkakapatid, ma'am, sa akin pinakamalapit ang tatay ko. So, ang laki ng effect nun sa'yo. Kasi kumbaga kung daddy's girl ka, ang hero mo, tatay mo. Opo. Tapos nakita mo ganun ang ginawa. Opo. Parang inabando na kayo. Neglect. So, paano naka-affect yun? Kasi ang tatay ko po, ma'am, mahilig siyang magluto eh. So, dahil sa kanya, kumakain kami ng sabay-sabay. So, kami, ma'am, na mga anak niya, nasanay kami na, ma'am, na pag gusto mo na kumain, magluto ka ng gusto mo. Magluto ka ng sayo. Nawala yung sabay-sabay kaming kumakain. Napaka-importante, ma'am, ng sabay-sabay kayong kumakain na magkakapamilya. Yung nag-uusap-usap kayo, nagkakamustahan, nawala po yun. Ilang taon din nawala yun, ma'am, 6 years. Mag-iiwan ng sugat yun, ng lamat at ng trauma sa mga anak. Pero ako kasi, ma'am, kahit na ang ano ko sa tatay ko ay sobrang taas ng tingin ko sa kanya, nung time na yon hindi naman bumagsak, ma'am eh. Apektado po ako, nasaktan ako. Kaya lang, ma'am, wala nang tatayo para sa mga kapatid ko. Ako po ang lagi niya nakakausap nung time na yon na wala siya sa bahay. Tapos nagsisisi naman po siya, kaya lang siguro nung time na yon kahit na nagsisisi siya, ang pakiramdam niya, wala na siyang babalikan. Kaya hindi po siya bumalik. Okay. Para doon sa mga nanonood sa atin, yung tatay mo ay nagsisi na iniwan ng pamilya niya. Yes po. Nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi, ma'am. Pero Opo. bakit sinabi na wala na siyang babalikan? Akala po niya, ma'am, sa sobrang galit ng nanay ko, ay hindi na siya makakabalik, hindi na siya tatanggapin. Pero yung nanay ko, ma'am, kahit na ganun siya, umiiyak siya, ma'am eh. 1 taon din umiiyak yung nanay ko, ma'am. Pero sobrang tapang ng nanay ko, ma'am. Nag-away sila ngayon, naghiwalay sila, kinabukasan nagtinda na siya. Iba talaga mga babae. Opo. Grabe. Parang siguro, ma'am, sa kanya ko nakuha. Yung Yung gano'n na kahit attitude. broken-hearted Opo. ka, tatayo, nilalabang ko to, kahit Opo. parang durug na durug yung loob ko. Opo. Wala akong magagawa kasi walang choice. Kailangan akong tumayo magtrabaho. Hindi ako pwede magmukmok. May Opo. mga anak ako. Opo, ganun siya. Siguro, ma'am, after 6 years doon pa lang siya natauhan. Malaking part kung bakit buo ang pamilya ko ngayon dahil yung sa nanay ko. Totoo yan. May Opo. nabasa akong ganyan. A lot of families exist today because the mom chose to forgive. Yes, ma'am. Kahit Diba? gaano kakapagod, hindi ka pwedeng mapundi, ma'am. Pag napundi ang nanay, nako, kita namin yan kay Mami Pinti. Pag napundi yun, talagang delikado kaming lahat. Kaya dapat laging shining bright lang ang nanay, di ba? Pero ang galingan ng nanay kahit broken on the inside, umiilaw pa rin para sa tahanan. Tsaka dito natin makikita may rason lahat ng mga pagsubok sa buhay. Gaano mang kasakit, kung may pinagdadaanan tayong pagsubok ngayon sa buhay, hindi natin makikita kung ano yung reason. Opo. Parang while you're going through the storm, huwag mo daw i-analyze. Kasi kung kakaisip, lalo ka malulungkot, malulugmok, madedepress. Basta ang goal is malampasan ko to. Opo. Isa siguro sa mga bagay na nakatulong sa'yo para ma-survive mo yung challenging part ng buhay mo na to is nagkaroon ka ng way na mag-give back. Kasi meron ka mga sponsored children. Opo.
Ano nga ang tawag doon? Yung ACAP po. ACAP. Adapt a Child Advocacy Program po. Ikaw ang nag-start nun? Opo, ako po. Bakit ka nag-start nun? Nung nag-vlog na ako, ma'am, sabi ko, pinag-uusapan lagi namin ni mama ko. Sabi niya, si mama ko po kasi talagang ano siya ma'am, mapagbigay talaga siya. Lagi niya akong pinapahalahanan. Lagi niya sinasabi to, ma'am, pag puno na ang bulsa mo, magbawas ka dyan para may space pa sa bagong blessing. Kaya pagkasahod ko po nung March, ma'am, kalahati nun, binigay ko sa kanya, kalahati, sabi ko, mag-i-sponsor ako ng 10 bata ngayong pasukan. Lahat ng gamit babaguhin ko, mula bag hanggang sapatos po. Wow. Ngayon po, na-vlog ko yun, ma'am. Madami nakapanood. So, bago po pasukan, nakapamigay kami sa 70 na bata. Wow! So, nag-start sa 10, naging 70, pero magla-life update tayo. Ilan na sila ngayon? Marami na po sila ngayon. Nasa more or less 700 plus na po yung nabigyan namin lahat, ma'am. Pero tinutong talks mo daw yung mga estudyante mo, yung para nagkakaroon kayo ng session? May mga ganun po kami. Kumusta? Tapos nilapit ka ni Ma'am Tin, na advisor mo. Bakit? May mga ganun ng session po kami, nag-uusap-usap, ganyan. Minsan, Pero hindi mo nagko-question and pinapakita answer. yung, Hindi po. di ba? Parang Opo. boses lang nila Opo. pag may pinagdadaanan sila. Opo. Parang nagiging counselor ka na din. Yung mga scholars po kasi namin, ma'am, bago ko sila ibigyan ng allowance, nag-uusap muna kami. Tinatanong ko siya, kamusta yung buhay? Ano ba pinagdadaanan? Magkano ba ang baon? Bakit ba hirap? Ganun po. Lagi kaming may ganun, ma'am. Minsan, ma'am, pati nanay ng scholar, nakakausap ko. Sabi ko nga, ma'am, eto na siguro yung balik ko doon sa guidance sa amin ni Lord. Binalik niya sa akin yung asawa ko, binalik niya yung family ko. Eto na yung way ko para maka-give back, maka-pay it forward po. Ang nagustuhan pa po nila, ma'am, sa mga ganun na content ko is, hindi po kasi talaga ako nagpapakita ng estudyante. Lalong-lalo na, ma'am, ang mga tinutulungan. Kasi sabi ko, hirap na sila, dignity na lang ang meron, ma'am. Yun na lang, kahit yun man lang, matira muna sa kanila. Tama. Kasi parang na-realize ko, the more you give, di ba sinasabi yun, Opo. the more you will receive. Opo. Dahil nagbigay ka, nakita ni Lord yung puso mo, ibinigay niya yung para sa'yo. Opo. Binalik niya yung sa pamilya mo, sa asawa mo. Tapos ngayon, isa ka na sa mga successful na content po. creator online na hindi lang nagbibigay ng inspirasyon sa mga nanonood sa'yo, syempre, nagbibigay ka rin ng tulong sa mga estudyanteng natatouch po. mo at saka tinutulungan mo. Doon sa mga nanonood sa atin na marahil ganyan ang pinagdadaanan, na sila yung dumadaan sa madilim or sa bagyo ng buhay nila, ikaw nalampasan mo na. Tapos na-realize mo na kaya ko pala pinagdaanan yun dahil ito pala ang magiging kapalit. Opo. Ano yung gusto mong sabihin sa mga babae na nanonood sa'yo? Para sa mga kapwa ko po babae ay laban lang. Tuloy lang ang buhay. Susuka pero hindi susuko. Naniniwala ako na ang isang pamilya buo yan hanggat matatag ang babae. Kaya laban lang para sa pamilya po. Ano yung gusto mong maramdaman nila kapag napapanood nila si Carla? Hope, ma'am. Pag-asa. Yun talaga. Parang sabi ko nga, ito yung pinaka-vision mission ng ACAP. There is hope. Na kahit man lang sa simpleng bag, maging dignified ang bata, ma'am. Na kahit sa simpleng bagong sapatos, sa bagong notebook, ma-motivate siya na may pag-asa pa pala, magpapatuloy ako. Ang gusto ko lang ay makapag-spread, ma'am, ng positivity. Na lahat ng nangyayari sa buhay natin, there is answer, may reason kung bakit napagdadaanan siya. Para bang domino effect, ma'am, yung ginagawa ko ay magawa din nila. Hindi man sa akin, sa iba. Yun ang mag-asawa talaga. Nabasa ko yun kay Brené Brown na hindi daw 50-50 ang marriage. Sabi nila, yung 50-50 hindi totoo yan. Minsan darating ka, 20% lang ang kaya mong ibigay. Yung partner mo, 80%. Siya mag-fill in nung 80. 20 ka lang? O sige. Parang ikaw, Opo. 10 lang ang kaya mong ibigay. Ako ang 90%. Sa 5 months, ako ang mag-fill in ng 90%. 95% ilalabang ko to. Di ba? Yun ang love. Naku, wala ka na mahanap na katulad ni Carla. Yan ang masabi ko sa'yo. Hindi ka niya iniwan through your darkest and deepest. Nako. Mahal na mahal ko yan, ma'am.